Hi guys! Good morning! Welcome back to our channel. Anong today's vlog ni Payong Kaibigan ay mabilisang update lamang po tayo tungkol sa mga pagbabago na magaganap or actually naganap na po ito. Nagsimula na po ito May 10, 2024 sa travel requirement pauwi po ng Pilipinas, ganun din po palabas. Kasi specifically, yung item na affected po neto ay yung e-travel registration. Okay? Nakakalungkot lamang po isipin na tapos na po tayo sa pandemic pero maya pa rin po yung update. Pero gaya nga po ng sabi ko, wala po tayong magagawa kundi mag-comply, di ba, sa mga requirements na ipinapatupad po dyan sa ating bansa. So yung pagbabago naman po dito sa pag-register natin sa e-travel ay mula po sa rollout ng implementation ng ating Bureau of Customs at ng DICT, yung Department of Information and Communications Technology, kung saan, 'di ba, yung naganap na update ay isinama na po nila sa pag-register natin diyan sa e-travel yung dalawang declaration form. Una po, yung electronic customs baggage declaration form, 'di ba? Yung mga dala-dala po natin diyan na check-in baggage, 'di ba, at hand carry, kailangan po natin yang i-declare kung meron man. Pangalawa po, yung electronic currencies declaration form. So, kung pagka currencies po ang pinag-uusapan, yung mga dala-dala po nating kaperahan. Okay? Dahil po dyan, hindi po tayo makapag-generate ng QR code sa e-travel kapag hindi po natin sinagutan yung dalawa na yan. Una po, yung baggage, at pangalawa po, yung currency. Okay? Don't worry guys, in my next video, gagawa po tayo ng tutorial video kung paano po makapag-generate ng QR code mula po dyan sa e-travel na may update po siya. At para po sa mga nahihirapan dyan sa eGov PH app na yan, diba, sa pag-generate ng e-travel, don't worry guys, kung kayo po ay nahihirapan dyan sa eGov PH app, pwede naman po tayong dumiretso mismo sa website ng etravel.gov.ph. I-click nyo lamang po yung sign in, diba? Kung meron na po kayong account dyan sa e-travel, ilagay nyo lang po yung email nyo at yung password. Kung wala naman po, ay pwede po kayong mag-create ng account. At ang atin pong nire-recommend sa pag-create po natin ng account dyan sa e-travel, mas maganda na yung gamitin po natin yung ating valid and active email. Kasi dyan, doon po yan magpapadala ng OTP or yung one-time password. Okay? So ganito po yung kanilang balita. Bureau of Customs and DICT niyan to implement one QR code in the e-travel system for all airports. Ibig sabihin, international airports po ito, simula nga po May 10, 2024. At tayo po ay pinapaalahanan ng Bangko Sentral ng Pilipinas na sila po ay mahigpit pa rin nila pinapatupad, 'di ba? Yung kanilang mga panuntunan, 'di ba, sa pagdadala po natin papasok ng Pilipinas at palabas po ng Pilipinas ng mga currencies, kahit Philippine currency man yan or foreign currency. On a separate post naman po mula sa ating Department of Foreign Affairs, 'di ba? Satellite office po niya abroad. Ganito po yung sinasabi. Travelers are also reminded to declare the following in the electronic currency declaration form. Una po ay yung foreign currency. When we say foreign currency, pwede po yung US dollar or any currency, foreign currency na hindi po Philippine peso. Kung tayo po ay maglalabas sa Pilipinas or magpapasok po ng foreign currency na lumagpas po siya ng 10,000 US dollars, ay kailangan po natin yang i-declare diyan nga po sa e-travel. Okay? So yung i-declare po natin ay yung buong amount, hindi lamang po yung portion ng amount na lumagpas po doon sa 10,000 US dollars. Let's say just for example, may dala-dala ka pong $12,000 papasok ng Pilipinas. So yung kailangan mo pong i-declare ay yung buong $12,000. Hindi lamang po yung 2,000 na sumobra po doon, 'di ba, sa threshold or sa limit. Okay? I hope that's clear. Pangalawa naman po, yung Philippine peso, 'di ba? Kung tayo naman po ay maglalabas ng Philippine peso sa Pilipinas syempre or magpapasok diyan na ang amount po ay lumagpas na rin po sa 50,000 pesos, ay kailangan na po natin i-declare diyan sa Bureau of Customs. Correct me if I'm wrong, dyan sa Pilipinas, hindi ka po makapaglabas diyan ng 50,000, more than 50,000 pesos
kapag wala po tayong written approval mula po sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At ulitin po natin kung sino po yung kailangan mag-register dyan sa e-travel na yan. Lahat po ng travelers papasok ng Pilipinas. Filipino ka man po or foreigner, kailangan nyo pong mag-register sa e-travel. At least, yung pinaka-maaga po dyan ay 72 hours before your scheduled departure mula po sa bansa na iyong pinanggalingan. Ganun din po yung mga Filipino na lalabas po ng Pilipinas, pabalik sa bansa na kanilang pinagtatrabahuhan, 'di ba? Kailangan po natin mag-register sa e-travel. Ganun din po yung timing, at least 72 hours before your scheduled departure. At dahil nga po sa update dito sa e-travel na yan, doon po sa platform ng e-travel, kailangan na po natin maglagay ng ating signature. Ganyan. Pipirma po kayo. Ibig sabihin, na pumirma po kayo, lahat po ng declaration nyo doon ay tama at totoo. Diba? Ganito lamang po yung parang general rule sa ating pag-declare ng mga bagay-bagay dyan. Para sa customs kung sa mga gamit naman, so ang theory po dyan ang guiding rule ay dapat yung dala-dala po nating gamit ay mga personal effects natin, di ba? For personal use and consumption. Pag ganun po, ay wala na po, hindi na po yun natin kailangang i-declare. Pero guys, syempre, ang titingnan po natin dyan ay yung quantity, di ba? Kung yung dami ng dala-dala mo, let's say just for example, alahas, kung yung dami ng alahas na dala-dala mo ay commercial quantity na po, ibig sabihin maramihan na yan, at yung intention mo ay para ibenta yan sa Pilipinas, then in that case, kailangan nyo pong i-declare yan, di ba? Sa ating customs. Kasi kapag hindi nyo po dineclare, ibig sabihin, hindi po kayo nagbabayad ng tamang customs, 'di ba? Duties and taxes, 'di ba? Parang nandadaya po kayo sa ahensya ng ating gobyerno. At kapag mahuli po kayo na hindi niyo po dineclare yung mga ganyan-ganyan mga bagay, ay may karapatan din po yung ating Bureau of Customs para i-confiscate po yan. Hindi lamang i-confiscate, kayo po ay magbabayad pa ng customs plus penalties and surcharge if any. Okay? So yun lamang po yung ating quick update on today's vlog ni Payong Kaibigan. Don't worry guys, on our next video, pag-uusapan po natin, gagawan ko po kayo ng tutorial video kung paano po tayo makapag-generate, di ba, ng e-travel code dahil nga po sa update na ito. Or kung sino man dito sa ating mga viewers na uuwi po, pauwi pa lang po ng Pilipinas, let me know dyan sa ating comment section at pipili po tayo ng 5 sa ating mga viewers at ako po mismo tuturuan ko po kayo kung paano po, tatawagan ko po kayo sa Messenger at magsishare po kayo ng screen sa akin, tuturuan ko po kayo kung paano po makapag-generate ng QR code dyan sa e-travel. Okay? So marami pong salamat. Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload. Pasensya na kasi sobra po tayong naging busy sa trabaho. Okay? Marami pong salamat guys. Always stay safe and God bless. Ready.